Ilang araw na lang ang natitira bago sumapit ang Pasko. Dumating ang magkaibigang Shirley, Summer, Edgar at Charles sa probinsya ng Bicol para sana magbakasyon. Isang linggo lang sana sila roon, pero mabuti na lang pumayag ang tiyahin ni Charles na doon na rin sila magbagong taon. Masaya ang dalagang si Summer dahil yun ang unang beses niyang nakarating sa Bicol. Bukod pa roon, sa unang pagkakataon, magkakaroon siya ng mga kasama sa darating na Pasko at sa pagsalubong sa bagong taon. Mula kasi nang mamatay ang nanay ni Summer dahil sa aksidente, mag-isa na lang sa buhay ang dalaga. Nasanay na lang siyang mag-isa sa bawat mahalagang okasyon ay wala siyang kasama. Kung minsan nga, itinutulog na lamang niya. Nagtatrabaho ang dalaga at naninirahan sa isang apartment sa Maynila. Si Shirley, Edgar at Charles ay pareho namang katrabaho niya. Ginamit kasi nilang lahat ang mga natitira nilang leave, kaya naman libre para sa kanila ang mga natitirang araw ng Disyembre. Shirley, samahan mo muna ako. Naiihi na ako eh. Nasa terminal lang sila ng jeep na mga oras na yun. Patungo ang jeep na yun sa sinasabing barangay ng tiyahin ni Charles. Hala ka, baka mamaya maubusan tayo ng mauupuan. Sige na, wala pa namang mga sakay eh. Sige na Shirley, samahan mo na yung si Summer. Baka mamaya kapag nakasakay na tayo biglang maihiyan eh. Amoy ihi pa naman ang lasing ang ihi niyan. Kapal naman ang mukha mo. Baka nakakalimutan mo. Amoy patay na daga ang utot mo. Yun na naman kayo eh. Para kayong aso't pusa. Baka mamaya niyan magkatuluyan kayo. Ew, magkatuloy ang pinagsasabi mo. Halika na Shirley, saglit lang naman. Umirap lamang ang babaeng si Shirley. Nagtanong sila sa alis sa gilid ng tindahan. Itinuro nito ang banyo na nasa likod pala ng terminal. Kahit mapanghi, walang pakialam si Summer. Ang mahalaga lamang sa kanya ay mailabas ang kanyang ihi. Bilisan mo na! Ang pangirito eh. Parang last year pa nilinis ng banyo na to eh. Ang arte mo, sige na, wait mo ko ah. Nagmamadaling pumasok si Summer sa loob ng banyo. Walang ilaw sa loob dahil sirado ang mga kable ng kuryente roon. Gabi na, kaya ang dilim-dilim doon. Ang ginawa ni Summer, binuksan niya ang kanyang cellphone ginamit ang flashlight habang naiihi. Inilawan niya ang itaas ng bubong. Napansin niyang parang may malaking butas na rin doon. Kasya na ang braso ng isang tao. Grabe naman, kapag umulan pala mababasa ang tumatai dito. Nakataki pa ang kanyang ilong habang sinasabi iyon. Nang aayusin niya na sana ang zipper, may narinig siyang sitsit sa bubungan. Inilawan niya iyon at nagulat siya sa kanyang nakita. Para kasing may naaaninagan siyang sumisilip doon. Nagmamadaling tumakbo si Summer palabas ng banyo. Doon niya na lamang inayos ang kanyang zipper. Para kang timang, mamaya may makakitang lalaki sa'yo rito pag nasaan ka pa. Kaloko kasi girl, ang dilim sa loob. Oh, tapos ka na ba? Tara na! Bumalik na ang dalawa sa paradahan ng jeep. Kaso pagdating nila, umalis na ang nag-iisang jeep na sana'y masasakyan nila. Oh, wala na tayong masasakyan. Garahe na raw kasi yung nandito kanina. Hala! Lakas ng amas ni Manong no? Pinaghintay tayo rito tapos di naman pala babiyahe. Tulig din eh. Ano pa yan? Ang layo ng binahe natin. From Manila to Bicol. Tapos ngayon, na nandito na tayo, wala namang masakyan. My God! Gusto ko na kayang humika. Charles, wala bang kamag-anak mo na pwedeng sumundo sa atin? Si Tito Teng sana eh. Kaso mamaya alas 10 pa ang daan niya. Alas 8 pa lang oh. Alam niyo ba, kaya niyo bang maghintay ng 2 oras? Hindi ko na kaya. Inaantok na ako. Pasensya na ha. Hindi ko nakalkula sa mga ganitong oras pala. Pahirapan palang makasakay.
Napalingon sila sa matandang lalaki na namamahala sa terminal. Lumapit ito sa kanila at kinausap sila. Saan ba ang baba ninyo? Sa may Santa Barbara po. Bungad lang po. Unang madadaanan mula rito. Mga anak, anong oras na kasi? Kapag ganitong oras, hindi na rito namamalagi ang mga jeep. Doon sa kabila, malapit sa bayan, kasi doon na halos dumadaan ang mga pasahero. Paano po kaya yun? Wala po ba kayong kakilala na pwedeng maghatid sa amin? Nako, wala. Alam nyo, pwede nyo namang lakarin. Malapit lang naman ang Santa Barbara rito. Kaso nga lang madilim sa daan. Kaya nyo ba? Ay, sandali, yung sinasaing ko pala. Nagmamadaling umalis ang matandang lalaki. Napailing na lamang sa pagkadismaya. Guys, wala tayong choice. Kung ayaw niyong maglakad, hintayin na lang natin ang tiyo ni Charles na mapadaan dito. Naman inaantok na nga ako. Di mamili ka. Maglakad ka sa madilim o maghintay ka ng 2 oras. Pili na. Padabog na naupo na lamang ang dalagang si Shirley. Samantala, tinapik naman ni Summer ang balikat ni Charles. Nahalata kasi niyang parang nawala sa mood ang binata. Sa kanilang 4, si Summer talaga ang magaling mag-handle ng mga ganong sitwasyon. Kaya niyang pakalmahin ang mga kasama niya kahit naiinip na ang mga iyon. Umupo na lamang si Summer sa tabi ni Shirley, habang si Edgar naman at si Charles ay naglaro na lamang ng paborito nilang online game. Sinuyod ni Summer ng tingin ang paligid. Tanging ang terminal na lang pala ang may liwanag doon. Napaliligiran din sila ng mga puno at halaman. Nakadagdag pa sa kaba ni Summer ang pagiging tahimik ng lugar. Hindi niya rin malaman kung bakit siya kinakabahan, basta hindi siya komportable na naroroon sila. Ayos ka lang? Tumingin sa kanya si Shirley na mapupungay ang mga mata. Gusto mong mahiga? Idudugtong ko yung isang upuan. Thank you, sis, ha? Alam mo, parang konti na lang, tatagos na ako sa pader. Magdadalawang araw na yata akong walang maayos na tulog. Kinuha ni Summer ang 2 pang mahabang upuan para idugtong. Ikaw naman kasi. Alam mong mahabang biyahe natin, nagpuyat ka pa kagabi. Pagkahiga ni Shirley ay nakaidlip agad ito. Napangiti lamang si Summer dahil naalala niya ang kanyang kapatid. May pagkakahawig iyon kay Shirley. 1 oras na ang nakalilipas. Natigil ang paglalaro ng 2 binata nang tumawag ang tiyuhin ni Charles. Sandaling lumayo ang binata. Pagbalik nito, dismayado na naman ang binata. Anong problema? Nasiraan daw si Chong sa biyahe. Kaya hindi talaga tayo madadaanan dito. Baka matagalan pa daw dun. Ay, pambira. Di maglalakad tayo. Maglalakad? Kinakabahan si Summer nung marinig yun. Sa uri kasi ng lugar, hindi niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Walang kailaw-ilaw sa mga poste. Wala ring kabahayan ang madaraanan. Kung meron man, sobrang napakalayo ng agwat. Sorry guys, hindi ko talaga inaasahan to. Kung di lang siguro tayo natagalan sa terminal ng bus, kaninang tanghali maaga sana tayong nakarating dito. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, pre. Malapit lang naman daw ang Santa Barbara dito, di ba? Lakarin na natin. Sure ba kayo? Sumang-ayon na lamang si Summer. Wala na rin namang siyang magagawa kahit sabihin niyang ayaw niya. Nagsimula na silang maglakad. Hindi pa pala sila nakalalayo. Nagmamaktol na si Shirley. Naudlot na nga yung tulog ko tapos paglalakarin niyo pa ako. Ayaw mo ba maglakad? Di gumapang ka. Ikaw, Edgar, manahimik ka ha. Baka hindi ka na makapasok sa January. Manahimik na nga kayong 2. Alam niyo nang naglalakad tayo, ang lalakas pa ng boses niyo. Baka mamaya mabati pa kayo rito. Paanong bati? Happy birthday ba? Tinapik ni Charles ang binata. Huwag mong gawing biro ang bate .
Yung kaibigan ng pinsan ko na bate yun. Ayun, namatay. Nanahimik silang apat. Tanging mga maleta lamang nila ang nag-iingay sa daan. Habang tumatagal, sinisiksik nila ang mga sarili nila sa isa't isa. Nakararamdam kasi sila ng kakaiba, lalo na si Summer. Malakas kasi ang pandama niya, lalo na sa mga ganung klaseng lugar na madilim. Hindi na lamang sinabi ni Summer sa mga kaibigan niya para hindi na rin matakot ang mga iyon. Alam nyo, 10 minutes pa lang tayong naglalakad. Pero parang isang taon na. Malayo pa ba, Charles? Malayo pa. May arko naman na makikita natin kaagad. Tsaka, nasa kanto lang din yun. Biglang humindo si Edgar. Nagtaka silang tatlo. Oh, ano na namang kalokohan ang iniisip mo? Nararamdaman niyo ba? Ang alin? Nakiramdam sila sa kanilang paligid. Walang nagsasalita ni isa man sa kanila hanggang sa narinig na lamang nila ang malakas na utot ni Edgar. Kadiri ka talaga kahit kailan! Napatakip na lamang ng ilong si Summer habang si Edgar at Charles naman ay tawa ng tawa. Pansamantala nilang nakalimutan ang pagkailang sa paligid dahil sa ginawa ni Edgar. Makaraan pa ang halos 10 minuto. Tumigil na sila at umupo sa nakatumbang punong kahoy. Pero to be honest, ang creepy ng ganitong daanan. Ngayon lang ako nakadaan sa ganito. Ang exciting kaya. Malay nyo. May ano. Ano ba yun? Aswang! Siniko ni Summer sa Edgar para sawayin. Alam kasi ng dalaga na ang pinamakatatakutin sa kanila ay si Shirley. Naalala ko yung kwento sa akin ng Tia Para. Nung dalaga't binata pa raw sila, marami daw aswang sa Santa Barbara. Seryoso? Ha? Nakuha mo pa talagang magkwento ng ganyan sa kaligitnaan ng mala-horror na daan na to? Okay ka lang? Ito kasi si Edgar Tara na nga. Patawa-tawa pa si Edgar na magpatuloy sa paglalakad. Si Summer naman ay tahimik lang. Bawat madaanan nila ay tinatandaan niya para malaman nila kung pabalik nga ba sila o hindi. Uy! May bayo! Tara! Oh, bakit? Ano namang gagawin natin dyan? Baka mamaya makaabala pa tayo. Ilang minuto lang ang layo ng bahay sa kanila, pero para kay Summer, hindi magandang ideya ang pumunta sila roon. Hindi komportable si Summer habang pinagmamasdan ang bahay. Hingi tayo ng tulong. Malay mo, may tricycle sila. Pwede nating kontratahin. Huwag na pare, kita mo naman mukhang nakakatakot yung bahay. Baka mamaya niyan aswang yang nandyan. Para kang timang no? Hindi ka ba talaga titikil? Kung kaya lamang buhatin ni Shirley ang kanyang maleta, inihambalos niya na sana iyon kay Charles. Pwede ba? Huwag na nga kayong manakot. Hindi nakakatulong. Nanahimik ang dalawang lalaki. Nagsimula ng makaramdam ng inis si Summer dahil aminin niya man o hindi, naaapektuhan din siya sa sinabi ng dalawa. Dumaan pa ang ilang minuto. Sa wakas, nakita na rin nila ang arko na may nakalagay na Santa Barbara. Sa wakas nakarating din. Huwag muna kayo matuwa. Pinakadulo pa ang bahay ni Tia Para. Maglalakad pa rin tayo. Oks na rin yan. At least, may mga kabahayan na sa loob. Pwede tara na. Inaantok na talaga ako Ganadong-ganado ang apat. Kahit paano, nabawasan na rin ang takot ni Summer. Malayo-layo ang mga bahay na nadadaanan nila sa Santa Barbara. Wala na rin silang nakikitang tao sa labas. Maaga pa lang kasi, pumasok na ang mga residente sa loob ng bahay. Nang nasa tapat na sila ng bahay ng Tia Para ni Charles, nagkaroon ng pag-aalinlangan sila Summer kung yun nga talaga ang address na dapat nilang puntahan.
Masyado kasing madilim ang bahay na yun, para bang matagal nang walang nakatira. Charles, sigurado ka ba na ito yung bahay ng tiyahin mo? Kaya nga pre, ito ba talaga? Parang bahay ng mga cannibal sa movie ito ah. Ito na nga yun ang kukulit ninyo. Nauna nang pumasok si Charles sa bakuran. Tumayo ito sa harapan ng pinto, kumatok ng ilang beses. Tia, nandito na po kami. Ako po si Charles. Ang pamangkin niyo pong gwapo. Naumay si Summer sa paulit-ulit na pagsasabi ni Charles. Maya-maya lamang, bumukas na ang ilaw sa bakuran. Para silang biglang nasa circus dahil sa mga ilaw na nakapalibot sa paligid. Ang liwanag ay kitang-kita nila, lalo na ang namumuting muka ng ginang dahil sa ipinahid dito sa muka. Ano ba? Ay bakit ba nung oras na kayo dumating? Akala ko ba kahapon? Yung niluto ko kaninang hapon para sa inyo, abay mas malamig pa sa nguso ng aso! Nagkadikita na lamang sina Summer at Shirley dahil sa inis at tinig ng ginang. Kasi Uchang, nagkaproblema po sa terminal ng bus. Tapos sa terminal ng jeep, wala na rin pong masakyan. Tiningnan ng ginang ang mga kasama ng pamangkin. Tila ba sinusuri nito kung mapagkakatiwalaan nga ang mga iyon. Eto na ba ang mga katrabaho mo at kaibigan mo? Oho. Halina kayo sa loob. Ipasok nyo na yung mga gamit nyo at na makapagpahinga na kayo. Biglang naging kalmado ang ginang. Nakahinga naman ng maluwag si Summer. Akala niya magkakaroon muna ng mahabang sermunan. Hindi naman kalakihan ang bahay ng tiyahin ni Charles. Katamtaman lamang ito. Ang mag-asawang Farah at Teng lang naman ang nakatira doon. Wala ring anak. Malinis ang bahay, lalo na ang sala. May maliit din na kusina. Kapag nandun ka, kitang-kita mo ang labas dahil parang rehas na baka lang ang nagsisilbing dingding noon sa harap. Meron din namang ikalawang palapag. Sa baba naman, may 2 kwarto na hindi rin naman kalakihan. Ikaw, Iha. Sandaling natigilan si Summer sa paghahanap sa kanyang maleta. Ako po? Ay, oo, ikaw nga. Bakit po? Ay, ang ganda mo. Namula ang mukha ni Summer noong mga sandaling yon. Matagal-tagal na rin kasing mula nang may matandang pumuri sa kanyang kagandahan. Yung isa tiya, maganda ba? Ay, maganda naman. Kaso mukha pang inosente. Etong isa ba'y talagang takaw tingin. Kaya ikaw, Iha, abay huwag kang masyadong lalayo. Ngayong nandito na kayo, abay takaw tingin ka sa lahat. Maraming salamat po sa pagpapaalala. Ay, paano kumain na lang kayo kung gusto nyo? Nasa kusina yung pagkain. Bahala na rin kayo kung saan kayo matutulog na dalawa, ha? Oy, Charles, ayoko ng kalokohan. Yang katabi mo pa naman, abay parang hindi gagawa ng maganda. Ay siya, sige na't magpapahinga na ako. Ay siya nga pala, darating ng 12:00 Teng. Pagbuksan mo na lang, ha? Naglakad-lakad na ang ginang paakyat sa ikalawang palapag. Naiwan ang magkaibigan sa sala. Sa sobrang pagod, nakatulog na sa sofa ang dalagang si Shirley. Ako nang bahalang gumising dito mamaya. Hayaan nyo na lang muna matulog. Sige na, mag-aayos lang kami ng gamit ni Edgar sa kwarto namin. Diyan muna kayo ha. Bumuntong hininga na lamang si Summer. Tinatamad na rin kasi siyang kumilos. Gusto na lang din niyang magpahinga. Kaso nga lang, kailangan niya pang magsalansan ng mga gamit. Naunang pumunta si Summer sa magiging silid nila ni Shirley. Kinuha rin niya ang maleta ng kaibigan at isinandal sa gilid ng pinto. Sinimulan niya ang paglalagay ng kanyang mga damit sa drawer. Napangiti na lamang si Summer dahil napagtanto niyang pinaghandaan talaga ng ginang ang pagdating nila. Nasa kalagitnaan na siya ng ginagawa nang biglang may marinig siyang katok.
Noong una hindi siya tumayo. Akala niya kasi si Charles ang magbubukas ng pinto. Inisip kasi ng dalaga na yun ang tiyuwi ng binata. Nagpatuloy ang katok hanggang mairita na si Summer. Tumayo siya at pinundahan ang silid ng dalawang lalaki. Kaso lang, naabutan niya ang dalawa na nakahilata rin sa kama. Nagkalat ang mga damit at hindi pa natapos ilagay sa lagayan. Kainis, nakatulog na rin ang mga lokong to. Walang choice ang dalaga, kundi siya na lamang ang magbukas ng pinto. Paghawak niya sa doorknob, naalala niya ang sinabi ni Farah na 2:00 pa makakauwi si Mang Teng. Dahil doon, nagkaroon siya ng duda kung sino ang nasa labas. Kayo po ba yan, Tito Teng? Walang sumasagot sa labas. Mga nasa 1 minuto na ang nakalilipas. May kumakatok na naman. Sa pagkakataong iyon, kinakabahan na si Summer. Hindi bago sa kanya ang mga ganong pangyayari. Sabi kasi noon ng lola niya nung nabubuhay pa iyon, kapag hindi sumasagot ang kumakatok sa labas, ibig sabihin lamang daw noon, hindi tao ang naruroon. Binitiwan ni Summer ang doorknob. Kung hindi ka sasagot, hindi ko to bubuksan. Pero bigo pa rin siya na malaman kung sino ang kumakatok. Kaya naman, lumayo siya sa pintuan. Tumigil na rin ang katok. Pero ang naririnig naman ay ang sitsit. Bumuntong hininga ang dalagang si Summer. Unti-unti na siyang kinikilabutan. Nilapitan niya na si Shirley para gisingin. Bex, gising, huy! Nang magising ang babaeng si Shirley, nilamas-lamas ni Summer ng madiin ang dibdib nito. Yan, ayaw mong magising ha? Ano ba? Istorbo naman to sa kasarapan ng tulog ko eh. Lumipat ka na sa kwarto. Hindi maganda rito sa sala. Mag-isa ka na lang. Bumangon ang dalaga at kamot ng kamot sa ulo. Nakasimangot pa iyon nang tumayo at naglakad patungo sa kanilang silid. Yan, dyan ka matulog. Muling idinako ni Summer ang tingin sa pinto ng sala. Tumahimik na roon, pero hindi pa rin mawala ang nararamdamang kaba ni Summer. Malakas ang kutob niya nang may kung anong nasa labas. Muli siyang lumapit doon. Papatayin niya na sana ang ilaw sa sala nang biglang may marinig siyang kalusko sa ibabaw ng bubong. Para bang gustong-gustong butasin ang yero. Hindi na nakatiis pa si Summer. Si Charles naman ang ginising niya. Inalog-alog ang ulo ng binata para lamang magising ito. Papikit-pikit pang bumangon si Charles. Nagtataka at naguguluhan. Ano ba yun? Dedede ka ba? Charles, palagi ko may aswang sa bubong. May kumakalusko sa taas. Pusa lang yan, ano ka ba? May pusa bang marunong kumatok at sumitsit? Ha? Nabulagat ang mata ng binata. Sumama ito kay Summer sa sala. Ilang minuto silang nakiramdam. Ilang sandali lang. Narinig nila ang tila mabangis na asong umaangil. Aso ba yun? Hindi. Baka aswang. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Kinuha ni Charles ang nakasandal na kahoy sa gilid ng pinto. Anong gagawin mo? Lalabas. Babatuin ko ang kung anumang nasa taas. Huwag kang ang feeling. Kitang-kita sa mukha mo na natatakot ka. Dito ka lang. Pasikat ka pa sa akin eh. Kapal ha. Kumuha na lamang si Summer at Charles ng asin sa kusina. Isinaboy nila iyon sa labas at sa gilid ng kanilang bahay. Dahil sa ginawa nilang yun, naramdaman na lamang nila na umalis na ang umaali-aligid. Di ka na makatulog. Gusto mong kape? Sige, salamat. Nagkwentuhan na lamang ang dalawa habang sila ay nasa sofa. Nalilibang sila sa kung anong pinag-uusapan nila hanggang sa mapunta ang paksa nila sa mga aswang.
Yung sinabi mo kanina habang nasa labas tayo, totoo yun? Na maraming aswang dito sa Santa Barbara? Oo. Totoo yun. Kahit tanungin mo pa si tita. Marami daw talagang aswang dati. Kaya nung time na yun, wala lang gaanong nanganganak dito. Kasi daw kapag may buntis, aktibong-aktibo daw ang mga aswang. Alam mo yun, parang nag-aagawan sila sa isang buntis. Ganun. May katibayan ba na may mga aswang talaga dito? Technically, wala naman. Pero yung mga kwento kasi ng matatanda, lahat ng tutugma. Wala namang masama kung maniniwala, di ba? Pero base sa nangyari kanina, feeling ko meron din eh. Ang hindi ko lang alam, bakit dito nangangaswang? Buntis ka ba, Summer? Munti ka nang maibuga ni Summer ang kape. Mabuti na lamang nalunok niya ito kaagad. Wala nga akong boyfriend tapos mabubuntis pa ako. Baliw ko yata eh. Malay ko ba? Maniniwala kaya sila tito at tita kapag sinabi natin? Oo naman. Sila ang nakaranas niyan dati. Siguro ipaalam na lang natin. Baka kasi magpabalik-balik yung aswang na yan sa susunod na araw. Kung saan-saan napunta ang kanilang pag-uusap, natabunan na ang tungkol sa aswang. Mga dakong 2:00, dumating na rin ang Chewy ni Charles na si Mang Teng. Nagkaroon ng konting pag-uusap, pero nagpaalam din kaagad si Manong dahil pagod na ito. Pasensya ka na kay Chong, wala na kasi sa mood eh. Di ba kasi nasiraan sa daan? Naku, ayos lang naman. Charles, subukan ko nang matulog 2:00 na rin kasi. Oo tama. Maaga pa tayo bukas. Ha? Aalis ba tayo? O di ba mamimili tayo ng pang-exchange gift natin 4? Oo nga pala. Lapit na nga pala ang Pasko. O sige na, mauna na ako. Good night. Kumuway pa si Summer bago niya isinara ang pinto. Tumabi siya kay Shirley sa kama. Pagpikit niya pa lamang ay nakaidlip na kaagad siya. Kinabukasan ng umaga, nagising na si Summer dahil sa amoy ng inihaw na umaalingasaw sa buong bahay. Wala na si Shirley sa tabi niya. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Edgar at Shirley kasama si Aling Para habang nag-iihaw ng liyempo. Ay, magandang umaga iha! Ay, nakatulog ba ng maayos Ay, naabutan ko kayo kaninang madaling araw gising pa kayo. Napalingon si Summer sa sofa. Hindi niya namamalayan, naruroon na pala si Mang Teng. Good morning po. Ayos lang naman po. Nakatulog po ako ng maayos. Bakit nga pala 2:00 ay gising pa kayo ni Charles? Kayo bang dalawa nagkukuhanan ay nagliligawan ha? Namula ang mukha ni Summer, agad na itinanggi ang sinabi ng lalaki. Naku, hindi po. Magkaibigan lang po kami. Magkatrabaho din po. Kagabi po kasi, kaya po hindi ako makatulog. Kasi po may panay sit-sit, tapos may katok po ng katok sa pinto. Tapos may kaluskos din po sa bubungan. Parang parang aswang. Ibinaba ni Mang Ting ang binabasa niyang dyaryo. Natawa itong nagsalita. Aswang ka mo! Naku iha! Hindi naman totoo ang aswang. Baka yung mga naririnig mo baka yung baliw na yon yung gumagala dito sa amin. Alam mo kasi, may baliw ditong binatilyo. Minsan ay nananakit, minsan naman ay nagnanakaw sa bahay-bahay. Ayun, hindi totoo ang aswang. Yung baliw po yun? May narinig din po kami kagabi. Parang mabangis na aso po na umaangil. Ay aso ba? Ay sa kabilang bakuran, sa bahay ng kumpare ko. Diyan sa kabila, may aso dyan. Ay baka yun yung tinutukoy mo iha. Napangiti ng pilit si Summer. Hindi siya kumbinsido sa sinasabi ni Mang Teng na siguro niya kasing hindi baliw at aso ang naramdaman niya noong gabi. Pero sinang-ayunan na lamang ni Summer ang lalaki. Pagkatapos ng ilang araw, umalis na rin ang magkaibigan
Habang nasa biyahe patungong bayan ay malalim ang iniisip ni Summer. Nagtataka siya. Ang sabi kasi ni Charles sa kanila, may karanasan ang mag-asawa sa mga aswang, ngunit base sa mga sinasabi ni Mang Teng, tila ba hindi naman ito naniniwala. Hindi tuloy malaman ni Summer kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Pagdating nila sa bayan ay nagkanya-kanya na muna sila ng diskarte sa pagbili. Hiwa-hiwalay nilang nilibot ang buong pamilihan. Huminto si Summer sa tindahan ng mga damit. Magtatanong na sana siya sa ali nang may isang lalaking sumagi sa kanya. Nakaramdam siya ng inis nang tiningnan niya ang lalaki. Nagtaka siya dahil bigla na lamang lumabo ang kanyang paningin. Basta't pakiramdam na lamang niya, tumigil din ang lalaking nakatingin sa kanya. Ano ba kuya? Hindi ka naman nag-iingat. Hindi nagsalita ang matangkad na lalaki. Sinubukan ni Summer na mukhaan ang lalaking yun. Ang kaso nga lang, misteryosong malabo ang mukha ng lalaking yun sa kanyang paningin. Sa puntong yun, bigla na lamang siyang kinabahan. Tumalikod na lamang ang lalaki nang tapikin ng ali si Summer. Iha, ayos ka lang ba? Namumutla ka. Ayos lang naman po ako. Magkano po yung blue na damit? Nang lingunin uli ng dalaga ang lalaki, bigla na lamang iyong nawala. Kahit anong pilit niyang pag-alala sa mukha, wala na talagang maiwang imahe sa utak niya. Hallucination na naman ba ang nangyayari sa akin? Hindi nakapag-focus ang dalaga sa pamimili, kung ano-ano na lang ang binibili niya para matapos na siya. Baya-maya lamang, nauna na siyang pumunta sa kanilang hintayan. Umupo siya sa mahabang upuan na yari sa semento. Wala pang isang minuto, bigla na lamang nilamig si Summer. Bumigat ang kanyang pakiramdam. Nagtaka siya, wala naman siyang nararamdamang sakit sa katawan. Kahit napuyat ay maganda pa rin naman ang gising niya. Ang tagal naman ng mga yun. Lalagdatin na ako eh. Sumunod na dumating si Shirley. Natapos na ring mamili. Napansin agad ng dalaga na medyo namumutla si Summer. Uy, may sakit ka ba? Ang putla mo oh. Okay ka lang? Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang akong nakaramdam ng bigat. Matapos akong masagi ng lalaki. Sinagi ka ng lalaki? Nasaktan ka ba? Hindi naman. Hindi ako nasaktan. Mahina lang naman yung pagkakasagi sa akin. Pero namukhaan mo naman. Bex, yun nga ang hindi ko maintindihan. Kapag tumitingin ako sa mukha niya, ang labo ng paningin ko. Pero kapag sa iba ako tumitingin, ayos naman ang paningin ko. Ha? Ano? Teka nga. Sinasabi mo bang may kakaiba doon sa lalaki? Hindi ako sigurado. Pero parang oo. Nilalamig na talaga ako, Bex. Gusto ko nang umuwi. Hindi na lang natin yung dalawang bokong. Kung ano-ano na naman kasi binibili. Para mabawasan kahit papano ang lamig na nararamdaman ni Summer, ipinahiram muna ni Shirley ang dala nitong jacket. Makaraan ang ilang minuto, nakabalik na rin si Edgar at Charles. Oh, anong nangyari dyan? May nakasagi daw sa kanya na lalaki, tapos bigla na lang siyang nilamig. Uwi na tayo agad para makapagpahinga yan. Wait lang ah, ako nang papara ng sasakyan. Summer, ano bang nararamdaman mo? Nilalamig ako, tapos kinakabahan na hindi ko alam kung bakit. Umuwi na tayo please, gusto kong humiga. Nang makapara si Edgar ng jeep, sumakay na agad ang magkaibigan. Tirik na tirik ang araw nang makauwi sila. Pero giniginaw talaga ang dalagang si Summer. Humiga agad ang dalaga sa kama. Base kay Aling Para, baka nabigla lang sa biyahe si Summer kaya nilalagnat.
Naging abala ang mga tao sa bahay noon dahil sa pagdidekorasyon. 5 araw na lang kasi ay Pasko na. Habang si Summer, ibinalot niya na ang sarili sa 3 kumot. Hindi siya mapakali sa higaan. Pakiramdam niya, may nakatingin sa kanya sa labas ng bintana. Dakong 12:00 ng tanghali. Bumaba na rin ang lagnat ng dalaga. Nabawasan na rin ang panlalamig niya. Pero yung kaba, hindi nawawala. Salamat Charles Kainis. Bakasyon ang pinunta natin dito. Pero meron kayong pasyente. Sa halip na magsaya, may inaasikaso pa kayo. Umupo sa dulo ng kama si Charles. Para ka naman timang. Siyempre asikasuhin ka kasi may sakit ka. Pero, totoo ba yung sinasabi ni Shirley? Yung lalaki raw na nakasagi sa'yo? Malabo ang muka sa paningin mo? Bumubuntong hininga si Summer kapag naaalala niya ang eksenang yun. Nagtatayuan ang kanyang mga balahibo. Tingin mo, aswang kaya yun? Bakit? May iba ka pa bang nararamdaman? Ibig ko sabihin, yung bang parang may nagmamasid sa'yo? Tumango ang dalaga. Alam mo kagabi, nung umihi ako sa banyo ng terminal ng jeep, may narinig at naramdaman din ako sa bubungan. Tapos may nakita akong tao na parang sumilip doon. Pakiramdam ko talaga, ako yung inaaswang sa atin eh. Di ba hindi lang naman buntis ang pwedeng aswangin? Pwede rin namang aswangin ang isang babae kapag natipuan ka ng aswang, di kaya? May nagkagusto sa aking aswang? Sabi pa naman ng tiya at tiyo, maraming aswang dito sa Santa Barbara dati. Totoo ba talaga? Nakausap ko si Tito Ting. Ang sabi niya hindi raw totoong aswang. Sinabi niya yun? Samantalang dati, tumatawag pa siya kay Papa. Galit na galit kasi pinagkakakain daw ng mga aswang yung alaga niyang bebe. Bakit naman kaya niya ikakaila sa akin? Kung naniniwala naman pala si Tito Ting dati. Yun ang hindi ko alam. Matagal na rin kasi ako hindi nakakadalaw dito eh. Kinakabahan ako. Pakiramdam ko masisira ang Pasko natin dahil sa akin. Huwag mo na isipin yun. Gagawa natin ng paraan para maging maayos ang Pasko mo. Promise, ito yung Pasko na magiging memorable sa'yo. Ngumiti si Charles sa kanya ng malapad. Ilang araw nang napapansin ni Summer na ganun sa kanya si Charles. Ayaw niyang maging asyumera. Pakiramdam niya, gusto siya ng binata. Thank you Sige na, balik ka na sa baba. Bababa ako mamaya kapag 37 na lang ang temperature ko. Tinapik na lamang ni Charles ang dalaga sa balikat. Dismayado naman si Summer sa kanyang sarili. Kaya kahit nahihilo pa, pinilit niyang makihalubilo sa baba. Ayaw niya maging paimportante at maging pabigat. Mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon, naging maganda ang pakiramdam ng dalaga. Wala na ang kanyang panlalamig. Hindi na rin siya nilalagnat. Pero ang kaso nga lang, pagsapit ng 6:00 ay parabang hindi na siya mapakali. Lumala ang kaba na kanyang nararamdaman. At ang nakapagtataka, hindi niya mawari kung saan nanggaling ang kanyang kaba. Gusto mo pa daling ka namin sa ospital pagbalik ni na tiya at tiyo? Wag na, kailangan ko lang kumalma. Kinakabahan ka na di mo alam? O baka nagpapalpitate ka lang? Mahilig ka kasi sa kape. Nakita mo ba siya nagkape pagdating natin dito? Tanga mo rin no? Epal tong bubyot na to. Nagkape ako 1 beses. Pero hindi naman dahil doon. Kinakabahan ako. Parang kinakabahan ako kasi may darating. Yung pakiramdam ko parang may kukuha sa akin. Parang may kukuha sa'yo? Hala, baka si Lord na yan. Sinamaan ni Shirley ng tingin ang binata, kaya nanahimik din iyon kaagad. Charles, parang nandyan na siya eh. Parang nasa paligid na siya. Natatakot ako. Kukunin niya ako. Uy Summer, kumalma ka ha. Shirley, sa kabilang kamay ka. Hilutin natin. Naninigas ang daliri niya eh. Edgar, pre,
Pakisuyo naman ng maligamgam na tubig sa kusina. Dali-daling inasikaso si Summer na noong mga sandaling yun ay parabang nawawala sa sarili. Palingon-lingon ang dalaga sa paligid na parabang meron siyang hinahanap. Pagbalik ni Edgar ay dala na nito ang maliit na palanggana pero walang laman. Parang nabigla ang reaksyon nito. Oh, anong gagawin namin dyan sa palangganang walang laman? Diyos ko naman. Pre, may nakita akong lalaki sa labas ng kusina. Uy, teka, lalaki? Oo, pre. Matangkad. Tapos ano? Pre, namumula ang mata niya, parang adik. Pero pre, mahabang dila. Naiyak si Summer nang marinig ang mga sinabi ni Edgar. Alam kasi ni Summer na nasa paligid lang ang nangangaswang sa kanya. Siya nga yun, yung lalaking nakasagi sa akin. Siya yun. Aswang siya. Aswang siya. Oh my God! Hindi ko na to kinakaya. Sa takot ng apat ay isinarado nila ang pinto ng silid. Isasara na rin sana ni Charles ang salamin ng bintana. Pero nagulat na lamang sila nang biglang may lalaking tumapat doon. Matangkad ang lalaki. Kaya dibdib lang ang nakikita nila sa bintana. Nagtayuan ang kanilang mga balahibo, lalo na nang mapansin nila ang mahabang dila na nakalaylay. Tila napako ang mga paa ng magkakaibigan. Nawalan sila ng lakas para tumakas. Hindi nila iniwan si Summer. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Lakas loob namang nagsalita ang binata. Pero ang totoo, maging ito man ay nanginginig na rin ang tuhod. Sino ka ba? Bakit mo ako ginugulo? Wala naman akong kasalanan sa'yo! Pasigaw na pagkasabi ni Summer, nagsalita ang lalaki na nagdulot sa kanila ng labis na kilabot. Ikaw! Sumama ka sa akin! Dumungaw ang misteryosong lalaki. Sa paningin ni Summer ay malabo pa rin ang mukha nito. Pero sa paningin ng tatlo niyang kaibigan, kitang-kita nila kung gaano nakakikilabot ang itsura nito. Tumutulo pa ang laway ng nakalaylay na dila na matulis ang dulo. Noong mga sandaling yun, ay nahagip ni Summer ng tingin ang krus na nakadikit sa dingding. Kinuha niya iyon at hinawakan. Kapansin-pansin na parang naiilang ang aswang. Nagdadalawang isip itong pumasok sa loob ng silid. Sige, subukan mo lang na lumapit. Babalikan kita at isasama kita sa kung saan tayo nararapat. Unti-unting umalis ang lalaking aswang. Narinig na lamang nila na may lumundag sa kanilang bubong patungo sa bubungan din ng kapitbahay. Dahil sa takot, tuluyan nang nawala ng malay si Summer. Nataranta ang magkakaibigan, pero muli rin namang nagkamalay si Summer makalipas ang halos kalahating oras. Putlang-putla ang mukha ng dalaga. Hindi ito tumigil sa pag-iiyak. Pre, umuwi na lang kaya tayo. Kawawa naman dito si Summer. Baka mamaya niyan, kunin pa siya ng aswang. Gusto ko rin namang umuwi pare, pero nakapangako na ako kina Tia at Tiyo. Dito tayo magpapasko at magbabagong taon. Eh di ipaliwanag natin ang totoong nangyari para payagan na tayo makauwi. Total naniniwala naman sila sa aswang, diba? Yun yung sabi mo. Ayos lang ako. Ayokong umuwi. Nararamdaman ko, kahit saan ako magpunta, magagawa niya akong sundan. Eh anong gagawin natin dyan? Aaswangin ka hanggang sa bagong taon? Maglagay na lang siguro tayo ng mga pangontra. Siguro naman hindi siya makakalapit. Tsaka Charles, kung makakahanap tayo ng albularyo, mas okay yun. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko kabisado dito sa Santa Barbara. Pero susubukan natin. Bakit naman kasi si Summer pang nagustuhan? Pwede naman yung isa dyan eh. Tumingin lang si Shirley ng masama kay Edgar. Sorry talaga. Hindi natin may enjoy yung pagstay natin. Wala kang kasalanan.
Wala namang may gusto na mangyari ito eh. Gumawa na lang tayo ng paraan para mapalayas ang aswang na yan. Para kahit papano, masayang Pasko natin. Nang dumating ang mag-asawang Para at Teng, ay agad na sinabi na magkakaibigan ang nangyari. Pero sa kasamaang palad, hindi naniwala sa kanila ang dalawang matanda. Tila ba nagmamaang-maangan ang dalawa? Bagay na nakapagpaisip sa binatang si Charles. Aswang! Eh wala namang aswang sa lugar natin. At saka totoo ba talaga yung aswang? Eh hindi naman ako naniniwala dyan. Ang mabuti pa mag-report na kayo sa kinauukulan. Kasi baka stalker mo yan, Ineng. Magpapasko pa naman. Dapat mahuli yan. Aneteng! Hoy, tama ang tiyahin mo, Charles. Dapat maagapan yan. Maganda pa naman itong si ano. Ano ang pangalan mo? Basta, tsaka. Huwag na kayo masyadong mag-isip ng kung ano-ano ha. Nakakasira ng utak kapag masyado nating iniisip ang mga bagay-bagay na imposible. Ane? Magkarap silang lahat noon sa sala. Dismayado si Charles. Sigurado kasi ang binata na may naikwento ang mga yun sa kanila dati pa. Nakaranasan nila sa aswang. Tiya, Dio, di ba naikwento nyo sa amin nila mama? Na may naranasan kayong aswang? Mga dalagat binata pa kayo nun sabi nyo, di ba? Tapos Tiyo, di ba? Tinawagan mo dati si Papa sa telepono. Sabi mo pa nga nakitawag ka lang sa tindahan. Sabi mo, binira ng aswang mga alaga mong bibe. Napaayos ng pagkakaupo ang Manong. Ha? Sinabi ko ba yun? Ay wala akong natatandaan. Baka naman ibang tiyo mo yan. Bata ka pa yata niyang sinasabi mo. Marami kang tiyo at tiya. Baka nakakamali ka lang. Pero Ay Charles, abay, wag na nating ipilit. Masyado lang kayo nag-iisip eh. Hindi kasi kayo sanay sa ganitong lugar. Kaya konting kibot, abay akala nyo'y kababalaghan na. Magnanakaw o di kaya stalker lang yun. Ay di ba marami namang ganun sa Maynila? Ay basta, magreklamo na kayo sa barangay para magawa ng paraan yan. Ay siya nga pala. Aalis kami uli bukas baka gabihin kami. Ay magpapareserve kasi kami ng isang buong baboy para sa Pasko. Kaya kayo muna bahala rin sa bahay. sige po. Sumapit ang hapunan. Himalang tahimik ang magkakaibigan. Lalo na ang dalagang si Summer. Hindi maalis sa kanyang utak ang nangyari. Kahit hindi niya makita ang muka, buong-buo sa alaala niya ang bawat detalye. Napapikit na lamang siya kapag naiisip niya. Idagdag pa ang ayaw silang paniwalaan na mag-asawa. Pagkatapos maghapunan, nagsama-sama ang apat sa iisang silid. Sa takot na baka bumalik ang aswang, hindi na pumayag si Charles at Edgar na iwan sa silid ang dalawang babae. Sinara nila na maayos ang bintana. Sa lapag si Edgar at Charles, sa kama naman sina Summer at Shirley. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Tia Para at si Tio Teng talaga nagkwento sa amin noon. Sila yun. Kung ganon, bakit ayaw nilang aminin? Kukweng, mali mo, may tinatago sila. Aswang sila? Wala ka bang matinong sasabihin? Oo nga, parang bawat pasok niya parang nabibigla siya, no? Hinaan yung boses nyo. Baka marinig nila tayo. Pero Summer, ayos ka lang ba? Hindi pa. Kinakabahan pa rin ako at hindi ako mapakali. Pero wala na akong lagnat. Feeling ko talaga. May gusto sa'yo ang aswang na yun. Yun din ang iniisip ko. Kung ganun, mas mainam sigurong umuwi na lang tayo pagkatapos ng Pasko. Huwag na tayong magpaabot ng bagong taon. Ako na lang bahalang kumausap kina Tio. 11:00 ng gabi nang makaramdam ng antok ang mga kasama ni Summer habang siya ay nakahiga pa rin. Kahit nakahiga ay mulat na mulat ang kanyang mga mata. Bawat kaluskus na dulot ng tuyong dahon sa bubong, inaakala niya na gawa iyon ng aswang. Napapraning na si Summer pero pilit niyang nilalabanan ang mga naiisip. Di ka makatulog?
Bumangon ang binata. Nagulat naman si Summer. Hindi niya inakalang gising pa pala ito. Nahihirapan ako makatulog. Napapraning ako. Iniisip ko kapag natulog ako. Sa panaginip ko naman siya papasok. Eto, basahin mo. Inabot ni Charles ang isang maliit na Biblia. Basahin mo yan. Bukod kasi sa antukin ka na, malalaman mo pa ang salita ng Diyos. Matibay na panlaban sa masasamang elemento. Maraming salamat, Charles. Di ako makatulog babantayin kita. Kung inaantok ka na, mauna ka na. Di na ako inaantok, kaya nga magbabantay ako. Ginitian lamang ito ni Summer. Sinimulan niya ang pagbabasa ng Biblia. Wala pa 5 minuto. Humihilik na si Charles. Palihim na natawa ang babae. Naidlip naman si Summer ng mga oras na yun. Naging epektibo ang pagbabasa niya ng Biblia. Paggising niya kinabukasan, magaan ang kanyang pakiramdam. Parang magic na naglaho ang pangamba niya sa kanyang kalooban. Dahil wala naman silang gaanong gagawin ng araw na yun. Bumili ng maraming bawang si Charles at Edgar. 2 kilong asin din ang binili nila para isaboy sa paligid, sa bubong at sa buong bahay. Hindi kaya magalit si Tio at Tia mo? Nagsaboy tayo ng asin sa bakuran Hindi yan, gagabi naman sila. Hindi na yan makikita. Naglagay din ng bawang ang magkaibigan sa bawat sulok ng bahay. Pati na rin sa bakuran nila, nagsabit din sila ng bawang. Lagyan na rin kaya natin ng sibuyas at toyo. Para adobo, no? Sumapit ang 3:00 ng hapon. Makulimlim ang kalangitan. Tila nagbabadya ng malakas na ulan. Nasa loob lang ng bahay ang 4 habang naglalaro ng card game. Nilibang na lamang nila ang mga sarili. Nasa kalagitnaan sila ng katuwaan nang biglang makarinig sila ng parang sumisingkot na parang baboy. Agad na kinuha ni Charles at Edgar ang mahabang kutsilyo sa kusina, habang si Summer at Shirley naman ay nagdikitan at nagyakapan na lamang. Pambihira naman. Wala pang gabi, nangangaswang na. Marahang lumapit ang 2 sa pintuan. Pagbukas nila ay sinuyod nila ng tingin ang bakuran. Wala naman silang nakitang kakaiba. Sinubukan lang din na sumilip sa bubong, pero wala rin. Mukhang sa kabilang bahay yung naririnig natin. May alaga silang baboy dun Tsaka malabong makalapit sa atin ang aswang. Puno ng bawang at asin ng bahay. Nakahinga ang 2 lalaki. Inakala nila na nasa maayos na ang lahat. Pero ang hindi nila alam, may isang nilalang na nasa puno na nagmamanman lamang sa kanila. Nalibang ang 3 sa kalalaro. Tumigil sila na mag-aalas 6 ng gabi para maganda ng hapunan. Inaasahan na rin kasi nila na papauwi na ang mag-asawa. Nasa bakuran lamang sila habang nagluluto. Tahimik sila sa mga pagkakataong iyon, lalo na si Summer na hindi maiwasang obserbahan ang paligid. Gabi kasi ang pinakaayaw niyang oras na nandoon sila. Shirley, pwede mo ba akong samahan sa loob? Iihi lang ako. Sige, tara na. Naiihi na din ako Pumasok na ang 2 sa bahay. Naunang umihi si Summer, kaya hinintay niya si Shirley sa loob habang naghihintay ang dalaga. Naramdaman niyang tila may mabigat na paang naglalakad sa 2 palapag. Nagtindigan agad ang kanyang mga balahibo. Nagsimula na rin niyang katukin si Shirley. Shirley, mamaya ka na magdasal dyan. Bilisan mo na, bumalik na tayo sa kanila. Ano pa? Inaayos ko pa nga yung napkin ko Pakinggan mo, may tao sa itaas. Maging si Shirley ay namutla din nang maramdaman iyon. Kahit hindi pa nakapagsusuot ng maayos si Shirley, hinila na iyon ni Summer. Kaso nga lang, napahinto ang 2 nang makita ang aswang na pababa ng hagdanan sa pagkakataong iyon.
Klaro na sa mukha ng babae ang mukha ng lalaking aswang. Mukha yung halimaw at demonyo na naglalaway ng kulay itim na likido. Tulong! Sa sigaw na iyon ng dalaga, agad na tumakbo papasok si Charles at Edgar. Ano ba naman yan? Naiwan nila Tia na bukas ang bintana nila. Dali-daling kinuha ni Edgar ang isang garapon ng asin. Sinabuyan nila ng asin ang likod ng aswang. Nanlaki ang kanilang mga mata na parang hindi man lang iyon tinatablan. Gagi! Asukal pala to! Dismayadong tinikman pa ni Edgar ang inaakalang asin. Kumuha naman ng totoong asin si Charles. Nasa aktong lumalapit na ang aswang sa dalawang babae. Nang magsaboy siya ng asin, parang napaso ang lalaking aswang at gumilid. Galit na galit ito at nanlilisik ang mga mata. Lubayan mo si Summer! Sa sinabing iyon ni Charles, lalong nagalit ang aswang. Nagkulong lamang sina Summer at Shirley sa loob ng banyo. Ang tanging naririnig lamang nila ay puro kalabog. Nagkanda basag-basag ang ilang gamit. Natigil lamang iyon nang makarinig sila ng isang putok ng baril. Nang marinig ng dalawang dalaga ang boses ni Mang Teng, saka lamang sila nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas ng banyo. Nakita pa nila ang aswang na dumaan sa likod ng bahay habang duguan ang hita. Tito! Tita! Lumapit sila Summer at nadatnan nilang nakandusay si Edgar at Charles. Pinagbabalibag sila ng aswang. Mabuti na lamang at nakabalik si Mang Teng at si Aling Para. Hingal na hingal si Mang Teng habang tila hindi makapaniwala. Mabuti na lang ho, hindi nila kami kinain. Pero pinagbabalibag niya kami. Aray! Langya! Sakit ng bewang ko! Nilibot ni Mang Teng ang palibot ng kanilang bahay. Nakita pa nila ang mga bakas ng dugo sa paligid. Sinyalis na tinamaan at tumakbo na ang aswang. Nang maging kalmado na ang lahat, sama-sama naman sila sa sala. Tahimik ang dalawang matanda sa mga sandaling yun. Tia, Tiyo, sabi ko naman sa inyo di ba? Totoo ang aswang. Huminga ng malalim si Aling Para. Tumingin ito ng seryoso sa kanila. Napansin ni Summer na parabang maiiyak na si Aling Para habang si Mang Teng naman nakatingin lang sa ibaba. Ang totoo niyan, may gusto na kaming aminin sa inyo. Nagkatinginan ang magkakaibigan sa hindi malamang dahilan. Umandar na naman ang kaba sa sistema ni Summer. Aaminin na namin ito dahil nakikita namin na hindi talaga tama at delikado para sa inyo. Ano po bang ibig niyong sabihin? Anak namin ang aswang na yon. Muntik nang mapamura si Charles sa kanyang narinig. Mabuti na lamang nakapagpigil siya. Lahat sila ay ikinagulat ang sinabi ng ginang. Doon nila napagtanto. Kaya pala nagmamaang-maangan ang mag-asawa sa aswang dahil kilala pala nila kung sino ang aswang. Teka, paano pong anak? Di po ba sabi niyo noon? Hindi kayo magkaanak kasi nagkaroon ng problema si Tio? Tsaka paano niyo magiging anak yon? Aswang din po ba kayo? Wala naman tayong lahing aswang ha? Sunod-sunod ang naging tanong ng binata. Dahil sa labis na kuryosidad, kaya naman si Mang Teng ang sumagot ng mga tanong na iyon. Tinuring namin siyang anak kahit hindi namin siya kadugo. High school siya nang mapunta siya rito sa amin. Nakita kasi namin siya sa gubat. Tuguan, kaya kinuha namin siya at inalagaan. Gumaling siya at nagkaroon ng bagong buhay. Tumagal siya sa amin ng halos 5 taon. Hanggang malaman na lang namin, hindi pala siya tao. Lahat ng alagang hayop ng kapitbahay kinakain niya. Natatakot kami na baka dumating ang araw
pati sa amin ay magalit ang taong bayan. Kaya bago pa malaman ng mga tao na siya ang aswang, tinangka ko na siyang patayin. Binaril ko siya at hinulog sa ilog. Akala ko'y namatay na, pero hindi pa pala. Kaso, hindi siya nagbalik para gumanti sa amin. Nagbalik siya para sa'yo, Iha. Tiyo, bakit hindi niyo sinabi sa amin na may ganito pala kayong problema noon pa? Tapos wala kaming kaalam-alam. Pumunta pa kami rito. Nalagay sa alanganin ng buhay namin dahil sa naglihim kayo. Patawarin niyo kami kung hindi kami naging matapang. Kaya lang naman namin inilihim ang lahat ng pagkakaroon namin ng ampun na aswang. Dahil natakot kami na baka malinga kami ng mga tao. Tsaka kapag sinabi namin yun sa inyo, ay di na kayo tutuloy. Pinapunta namin kayo dito para may kasama kami sa Pasko. Kasi sa totoo lang, malungkot kami mula nang mawala sa amin ang anak-anakan namin na yon. Pero wala Kailangan namin gawin yon dahil nananakit na siya ng iba. Pasensya na. Napaka makasarili namin. Gusto lang kasi naming maranasan ulit at maramdaman na may anak. Kaya nga ang saya-saya namin na nandito kayo. Talagang pinaghahandaan namin. Pero nagkamali pa rin kami. Dahil sa amin ay nalagay ang buhay ninyo, lalo na ang dalagang ito. Ikaw, Iha, ikaw yung nais niya. Wala namang iba pa Pero hindi kami makapapayag na magtagumpay siya. Kahit na tinuring namin siyang anak, kahit na minahal namin siya, hindi namin kukonsintihin ang kasalanang ginagawa niya. Itutuwid namin ang pagkakamali namin. Kahit makailanganin kong patayin siya uli, gagawin ko. Napanganga na lamang si Summer sa kanyang mga nalaman. Hindi nito kailanman inaasahan na darating ang ganung punto sa buhay niya. Ang napapanood niya sa pelikula, nangyari na rin sa kanya. Wala naman pong mangyayari kung magsisisihan pa tayo. Ang mahalaga po ngayon, inamin niyo na ang totoo. Naiintindihan po namin ang lahat ng ginawa niyo. Ramdam ko na naghirap din kayo sa kanya. Pero ngayon, kailangan po nating magtulungan. Hindi para sa kaligtasan ko, kundi para na rin po sa lahat na nandito. Sa sinabing iyon ng dalaga, tila ba nabuhayan sila ng loob. Kahit paano, nabura ang kaba at pagkabahala sa kanila. Alam ko kung saan siya namamalagi. Sa mga nakalipas na taong kasi, iisang lugar lang ang pinupuntahan niya. Handa ako, Charles, Edgar. Kung sasamahan niyo ko, pupunta tayo sa kinaroroonan niya. Magagawa natin siyang patayin. Hala, bakit kasama ako? Alangan naman si Shirley at Summer lang. Huwag kang ang duwag. Ilabas mo yung kulit mo ngayon. Ano kasi? Mahiya ka naman kay Shirley. Nagbabala kang umamin tapos duwag ka naman pala. Ha? Ano? Parang timang, sasama na ako. Ihandaan ninyo ang sarili niyo. Tanghali tayo pupunta doon. Napakamot na lamang sa Edgar sa ulo. Sa mga sandaling yun, pinauna na lamang ng mga lalaking makatulog ang mga babae. Nagbantay sila ni Mang Teng sa bahay dahil sa posibilidad na bumalik ang aswang. Nanatiling mulat ang tatlo kahit pa sumapit ang umaga. Kampante lamang sila na hindi darating ang aswang dahil maliwanag na ang paligid. Dakong 10:00 na maganda sila Mang Teng, may dala-dala silang pangtaga at ang nag-iisang baril ng manong. Naisara na namin ang lahat ng bintana sa itaas, pati na rin sa baba. Walang magbubukas ng pinto kapag may narinig kayong kumatok nang hindi nagsasalita. Kahit tirik na tirik ang araw, baka pumunta pa rin ang aswang. Tandaan ninyo, ang aswang na yun ay hindi nasusunog sa araw kapag nag-anyong tao siya. Kaya mag-iingat kayo.
Baliwanag! Ay kayo rin, mag-iingat. Pakiusap, bumalik kayo ng ligtas. Charles, ingat ka. Salamat. Shirley, wala ka bang sasabihin? Madapa ka sana. Ang sweet mo naman. Kinikilig ang itlog ko. Matapos makapagpaalam ay naglakad na rin papalayo ang tatlo. Kaagad namang kinandado ni Aling Farah ang pintuan. Kunin niyo itong mga kutsilyo na ito, ha? Kilala kong anak-anakan namin na yon. Takot yun sa mga patalim. Kahit aswang siya, magdadalawang isip na lumapit yun sa atin kapag nakita niyang may hawak tayong patalim. Tita, naglagay naman na po kami ng maraming asin at bawang sa paligid. Huwag tayong pakakampante dahil mabilis at maliksi ang aswang. Kayang-kaya niyang lagpasan ang mga inilagay ninyo. Basta wag na wag kayong lalayo sa akin. Kung lalayo man kayo, wag kayong maghihiwalay. Tita, ayos lang ba kayo? Huminga ng malalim ang ginang. Ngumiti ng pilit. Dinukot nito ang isang larawan na kung saan kasama nila si Mang Teng at ang isang binata na maputi at matangkad. Medyo may itsura kahit payat. Ayan ang anak-anakan namin. Gwapo, no? Kaso, wala akong magagawa. Kailangan naming gawin ang tama. Kung hindi siya mawawala sa mundong ito, marami pa siyang bibiktimahin. Mabait naman siya noon eh. Kaso mula nang madiskubre niyang aswang siya, nagbago na ang lahat. Nagpunas ng luha ang ginang. Basta, kakayanin naman natin ito. Iisipin ko na lang na mas mahalaga kayo kaysa sa isang aswang. Tara na, doon na tayo sa kwarto nyo. Tumambay sila sa silid. Doon na rin sila nananghalian. Pagkatapos ay nagkwentuhan sila ng masaya para kahit paano kumalma ang kanilang kalooban. Pagtingin ni Summer sa orasan, mag-aalas 2 na, hindi pa nakababalik ang tatlo. Unti-unti nang nabubuo ang pag-aalala kay Summer, pero hindi niya pinahalata. Buti po, nakakatiis kayong mamuhay dito nang walang gaanong kapitbahay. May kapitbahay naman kami. Diyan sa kabila. Kaso, lagi namang walang tao dyan. Ayos lang po kaya sila. Mag-aalas 2 na po kasi. Nasa maayos silang kalagayan. Naglakad lang kasi ang mga yon. Kagubatan kasi ang pupuntahan nila, iha. Alam mo, Summer, kung saan ako nag-aalala? Kay Edgar. Tatanga-tanga pa naman yun. Ay, kalma lang, iha. Ang isipin natin ay ang mga sarili natin ngayon. Naglaro na lamang sila ng baraha habang naghihintay na makabalik ang tatlo. Pagsapit ng alas 6, dito na nagsimulang kabahan si Aling Farah. Masama na ang kutob ko. Kaya kayong dalawa, ihanda niyo ang mga sarili niyo. Nakain na po ba sila ng aswang? Umiling ang ginang. Hindi. Malakas ang kutob ko na nasa lisihan tayo. Maya-maya lamang, narinig na lamang nila ang tila inaalog-alog na bakal sa kusina. Nang sumilip doon si Aling Farah, nakita niya ang isang lalaking pamilyar sa kanya, galit na galit. Anak! Tumigil ka na! Hindi para sa iyo ang babaeng ito! Nakita din ni Summer at Shirley ang lalaking yun. Nanlilisik ang mga mata at namumula. Bakit ayaw niyo kong maging masaya? Pinatawad ko na kayo sa pag-abandona niyo sa akin. Tapos kayo na ahadlangan niyo ko sa kaligayahan ko. Ibigay niyo sa akin ang babaeng yan. Anak, hindi kayo para sa isa't isa. Aswang ka. Normal na tao lamang ito. Isa pa, hindi kanya kilala, anak. Hindi lahat ng gusto mo ay dapat mong makuha. Lalo pat tadhana na ang nagsasabi sa'yo na hindi pwede.
Wala akong pakialam! Ako ang gagawa ng sarili kong tadhana. Ngayong gabi, kukunin ko ang babaeng yan. Magsasama kami habang buhay! Mas lalong inuga ng lalaki ang bakal sa kusina. Para bang kakaunti na lang at masisira na iyon. Kaya naman, kumuha na si Aling Para ng kutsilyo. Nang makita iyon ng aswang na lalaki, dali-dali itong dumistansya. Pasensya ka na, anak. Kung hadlang ako sa gagawin mong tadhana. Tuluyan ang nagalit ang lalaki. Nagpalit na ng anyo. Kahit may mga bakal na nakaharang, kitang-kita ni Summer kung paano naging aswang ang itsura ng lalaki. Naalarma silang tatlo at dali-daling pumasok ng kanilang silid. Harangan po natin ang aparador ang pinto. Nagtulungan silang itulak ang aparador. Tagumpay nilang naiharang ang pinto. Kaso nga lang, narinig nilang parang nawasak na ang mga rehas sa kusina. Nagkanda basag-basag na rin ang mga gamit doon. Shirley, kalma lang ha. Kalma lang. Nag-aalala si Summer nang makitang tila naninigas ang mga panga ng kaibigan nang dahil sa takot. Hinilot-hilot iyon ni Summer para ma-relax ang panga ni Shirley. Naggayakapan silang tatlo. Nang kumalabog ang kanilang pinto, tinulak-tulak ng aswang ang pintuan at umuga-uga rin ang nakaharang na aparador. Hindi na po yata tayo makakaligtas, tita. Ay, huwag kang magsalita ng ganyan. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon. Sige na, sabayan niyo kong manalangin. Pumikit silang tatlo nang magsimula silang magdasal ng taimtim. Habang ginagawa nila iyon, palakas ng palakas ang mga kalabog hanggang sa tuluyan nang natumba ang aparador. Bumungad na sa kanila ang aswang na lalaki na naglalaway ng itim na likido. Lumitaw-litaw ang mahaba nitong dila. Gumit na si Aling Para. Sinubukan niyang kausapin ang dating anak. Anak, nakikiusap ako sa iyo. Tama na. Marami ka nang nagawang kasamaan. Huwag mo nang dagdagan. May awa ang Diyos, anak. Wala! Walang Diyos! Kung may Diyos, hindi sana ako naging ganito! Nang aktong lalapit na sa kanila ang aswang na yun, nang biglang makarinig sila ng isang malakas na putok ng baril, nakita na lamang nila ni Summer na butas na ang noo ng aswang at may umaagos ng dugo roon. Napahawak pa iyon sa dingding sandali. Pero dahan-dahan ring bumagsak. Mabuti na lamang nakaabot ng uwi si Mang Teng. Asintadong nabaril nito ang aswang sa ulo. Agad namang niyakap ni Mang Teng ang kanyang asawa. Sa sobrang takot, napayakap na lang din si Summer kay Charles, habang si Edgar naman niyakap na lang ang sarili. Ayos lang ba kayo? Wala bang nangyaring masama sa inyo? Wala. Nasalisihan lang kami. Malungkot ang pinagbasdan ng mag-asawa ang dating anak. Wala na iyong buhay. Hindi maiwasan ng dalawa ang mapaiyak. Pero sa kabilang banda, masaya na rin sila. Dahil sa pamamagitan noon, makapagpapahinga na ang dati nilang anak. Makalalayan na rin ito sa sumpa ng pagiging aswang. Kinuha nila ang bangkay at tinabunan pa ng pawid at tuyong mga dahon. Sinunog nila iyon hanggang sa maging abo. Nang mamatay ang aswang, mas gumaan ang kalooban ni Summer. Parang may tinik na binunot sa puso niya. Dahil sa wakas, magpapasko silang maayos at tatatak sa puso nila iyon dahil yun ang unang pagkakataon na may kasama sila sa okasyon na yun. Araw ng Pasko. Inihanda na rin nila ang mga handa sa Noche Buena. Abala ang mag-asawa sa pagluluto ng kung ano-ano. Si Summer naman at Charles ay nagbabalot ng mga regalo habang si Edgar naman naatasang maglitsyon ng isang buong baboy.
Akala ko ba yung baboy yung nililitsyon? Pero bakit ikaw ang mukhang sunog? Ha, Edgar? Akala ko nga, hindi kita magugustuhan eh. Pero akala ko lang pala. Nanahimik bigla ang babae, saka pumasok na lang sa bahay. Charles, bago sumapit ang Pasko, gusto ko lang malaman mo na Gusto mo ako? Gusto rin naman kita eh. Kaya quits na tayo. So, tayo na. ang presko mo naman masyado. Porke wala nang aswang ganyan ka na ha. Gumiti ng mapait si Charles. Alam mo, sana kayanin na tiya at tiyo no? Kahit aswang yung anak nila. Siyempre, masakit pa rin yun para sa kanila. Kakayanin nila yon. Matatag silang tao. At saka ang mahalaga ngayon, wala nang aswang. Makakapagpaskot bagong taon tayo nang walang pinangangambahan. Gumiti na lamang sila sa isa't isa. Makalipas ang ilang oras, masaya nilang sinalubong ang Noche Buena. Sobrang saya ng kalooban ni Summer. Sa tagal-tagal ng panahon, naramdaman niya ring muli kung paano magkaroon ng pamilya. Wakas.